Hello everyone! Nandito na naman ang inyong kalalabs. Mag-update na naman po. Ayan, ngayong araw na ito is gagawa ako ng papayang atsara. Ayan, namitas ako sa aming papaya na tanim at ito nakabalat na ako ng isa at medyo maniba lang yung isa mga kalalabs ko. Kulay orange pagka nahinog ang papaya namin at ayan mga kalalabs, magbabalat na ako. Samahan niyo ako sa aking pagbabalat ng papaya. Isinupot ko nga pala yung kamay ko mga kalalabs ko para hindi malagyan ng dakta yung kamay ko kasi pag nalagyan ng dakta ay makati. So ayan, balat-balat ng inyong kalalabs. Pinalitan ko na yung pambalat ko mga kalalabs ko. Kumuha na ako ng peeler kasi medyo mahirap yung kutsilyos na pagbabalat mga kalalabs. Hindi masyado malalaki ang kinuha ko mga kalalabs ko kasi mataas yung mga na malalaki. Hindi abot yung aking panungkit kaya yung mga nasa baba lang ang kinuha ko. Kaya medyo maliliit lang yung nakuha kong binabalatan mga kalalabs ko. So ayan, tapos na akong magbalat at magtatanggal na ako ng buto. Buto, wala palang buto mga kalalabs ko. Tanggalin lang natin yung mga nasa loob niya para hindi makati. Yan guys. Ayan, kuskusin ko mga kalalabs ko para pumuti naman siya na parang nakaglutat tayo ni Charot. Oh no! Siguradong manamis-namis itong gagawin ko mga kalalabs ko kasi maniba lang na siya. Ayan, medyo mahinog-hinog na katamtaman lang ang pagkahinog niya kasi maniba lang pa lang. Medyo matigas pa siya. Kaya sigurado masarap ito, manamis-namis. Wow! Ayan, sunod ko naman na yung carrots mga kalalabs ko na kinuha ko lang dun sa aking tanim kaya sila maliliit is parang dwarf. What? Itong mga binabalatan kong carrots. Ayan mga kalalabs ko at native talaga yan kaya ganyan kalalaki. Hindi na lumalaki yan mga kalalabs ko dahil native nga, 'di ba? Tapos ko na siyang nabalatan mga kalalabs ko at nahugasan ko na din kaya ayan, for the go, maggagadgad na ang inyong kalalabs, gagadgarin ko na para ma-procedure ko na kung paano nang i-preserve ang aking gagawin na atsara.
Ayan na mga kalalabs ko, finish sa aking pagbalat na hiwa ko na rin yung mga carrots. Ito na mga guys, binanlian ko na siya ng mainit na tubig at medyo ibabad ko ng 1 minute para medyo maluto ng kaunti at maalis yung dakta. Pagkatapos kong naibabad ng mainit na tubig ay pipigain na natin mga kalalabs para maalis yung katas niya. Ito kasi ang version ko sa paggawa ng aking atsara papaya mga kalalabs ko. Kayo ba mga kalalabs ko paano gumawa ng atsara? Ako kasi ganito mga kalalabs ko. Depende naman kung paano tayo gagawa, diba? Kanya-kanya version lang yan ang paggawa. At ito ang alam kong version ko sa paggawa ng papayang atsara. At habang nagpipiga ako mga kalalabs ko para maalis yung katas niya ay nagsalang na din ako ng pang-preserve ko mga kalalabs ko para tamang-tama pagkatapos nito ay kukulo na yun. Nagpakulo na ako ng suka, konting tubig, luya, bawang at paminta at konting asin mga kalalabs ko. At nilagyan ko rin siya ng asukal na pula. Pakuluan ko yung pang-preserve ko ay maglalagay na ako sa garapon yung nagadgad kong papaya. Ayan, para pag kumulo ay ilalagay ko na yung pang-preserve ko mga kalalabs. Ayan, 2 bottle ang nagawa ko. At ayan, for the go, maglalagay na ako ng pang-preserve na pinakuluan ko mga kalalabs ko para magiging labas niya ay atsara na. Ayan, for the go, may pang dessert na kami ni Giselle mga kalalabs ko. O diba ang bilis lang, ang dali lang gumawa ng atsarang papaya. Gawa na rin kayo mga kalalabs ko kung may papaya kayo, kung may bunga na yung papaya nyo para makagawa tayo ng pang dessert. O diba? Bali 2 garapon ang nagawa ko mga kalalabs ko. Sakto lang yan pang 1 week naming panghimagas. O diba? Yan guys, nakagawa na ako ng aking atsara. Yan, bali 2 bottle ang aking nagawa mga guys. Yan. 2 bottle mga guys ang nagawa ko. Oh, may dessert na ako. Yan lang guys. Bye. Thank you for watching. Bye-bye. Dessert na